maparangalan. Gumawa ka ng masama para maparangalan si Satanas. Sabihin mo sa iyong katabi, tapos na tayo doon. Tapos na tayo doon. Kaya tayo gumagawa ng maganda dahil gusto natin maparangalan yung ating Savior. So, God wants you to understand, while we are worshiping here, these countless thousands of angels in a joyful gathering, Daddy Sam, saan ba yung lugar na yan? Gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, pag sinabing bagong tipan, pag sinabing New Testament, ikaw yung produkto ng bagong tipan. You are the Mount Zion. Kung saan ka naroroon, may anghel doon. Amen. Pumalakpak yung naniniwala. Wherever you are, angels are present. Nasa Bible ba yan? Nasa Bible yun. Hebrew 1:14. Para alam nyo. Tingnan nyo ha. Alam nyo bang kayo'y ligtas na? Amen. So kung ligtas ka na, may anghel ka. Ang sabi ng Bible, basa. Therefore, angels are always sent to care for people who will inherit salvation. Oh. Alam mo bang ikaw ay iniligtas na ng Panginoon? Amen. Ay di may anghel ka. Ay yung iba'y dalawa, yung iba'y tatlo. Pag medyo ikaw ibigatin, ay siyempre siguro marami ka ring anghel. Para din ho yung presidente, para din mga VIP yan. Pagka bigatin, ay talaga hong marami. Meron po kaming attender na naging PSG ng 5 presidente. 5 president, naging presidential security group siya. At sa 5 presidente yun, sabi niya, halimbawa dadalaw ang presidente sa isang lugar, 2 to 3 months before the visitation, puno na ng tao yung lugar na yun. Pinag-aaralan nila ang lahat ng pasikot-sikot doon sa lugar na yon to see to it that the president is safe. Sila yung mga anghel ng Panginoon. Alam mo ba kapatid, nung ikaw ay maging anak ng Diyos, higit pa sa posisyon ng presidente ang tingin sa iyo ng kataas-taasang langit. Amen. Bakit po? Anak ka ng Diyos. Anak ka ng hari, anak ka ng manliligtas, ang tagapagmana, ikaw ang tagapagmana ng kalangitan. So balik po tayo sa verse 22, sabi doon, countless thousands of angels. Kaya tayo po lahat na narito, kaway-kaway nga mga kaway, hallelujah. Tayong lahat na naririto, may mga kasama tayong anghel, punong-puno ng angels ang lugar na ito. Kasama natin silang nagpupuri sa Panginoon, amen! Pumalakpak tayo sa pangalan natin, Diyos na buhay. Hallelujah! Sabi ng verse 23, ano bang meron sa Mount Zion? Napakahalaga. Inulit ko pa mga kapatid. Napakahalagang maunawaan mo si Jesus. Si Jesus ang founder ng Mount Zion. Si Jesus ang founder ng City of the Living God. Si Jesus ang kasama natin sa bagong tipan. And the Bible says, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by Jesus. And apart from Jesus, we are nothing. Kapag tayo ay nasa Mount Zion, ano ba ang ating nararanasan? You have come to the assembly of God's firstborn children. Sa ibang salin, you have come to the church. Pwede ba ilagay anak sa NIV? Sabi ng Bible. Ayan. And Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks better word than the blood of Abel. Salamat po mga minamahal kong kapatid na nagmamahal sa ating Diyos na buhay. Ang dugo ni Abel ay sumisigaw ng katarungan. Sumisigaw ng katarungan when he was slain by Cain. Mga kapatid kong minamahal, kung may mga sitwasyon sa buhay mo, may nang-api sa'yo, may nagsamantala sa'yo,
may nandugas sa iyo, may nagnakaw ng meron ka, may sumira sa iyong pangalan. Kapag ikaw ay na kay Jesus, babaguhin niya lahat. Aalisin niya ang lahat ng kahihiyan sa buhay mo. Ibabalik ng iyong reputasyon. Lahat ng nawala at tinakaw sa iyo ng kaaway, ibabalik ng Panginoon. Sapagkat yan ang isinisigaw ng dugo ni Jesus. Katarungan, katarungan, katarungan. Kapag ikaw ay na kay Jesus, justice belongs to you. Hindi ka kailanman pwedeng pabayaan o iwanan ng Panginoon sapagkat siyang iyong tagapagtanggol, siyang iyong Diyos, siyang iyong Ama, siyang iyong Hari, siyang iyong Savior. He will always be with you, and He said that apart from you are nothing, I will be with you until the end of the age. Ano sabi ng verse 25? Pag ikaw ay taga Mount Zion, kapag ikaw ay nasa bundok na hindi nasishaken, tandaan nyo, pag ikaw ay na kay Jesus, ikaw ay unshakable. Amen. Amen? Kapag ikaw ay nasa Mount Zion, kahit anong demonyo na nasa mundong ito, sisirain ka, wawasakin ka, magdadala ng kaguluhan, hindi ho yun nagpiprevail. Kapag ikaw ay tumindig sa iyong pananampalataya, magsama-sama na ang lahat ng demonyo sa impyerno, hindi sila magtatagumpay sa tunay na anak ng Diyos na nagtitiwala sa kanyang pangalan. Amen! Palakpakan natin si Jesus. Now,